Walang duda na si Kyrie Irving ang isa sa pinakamahirap depensahan sa buong NBA ngayon. Mula sa kanyang ball handling, clutch shooting, hanggang sa kanyang off-ball movement, wala talagang makakatalo sa mga galing niya sa depensa. Kung titignan natin, siya yung tipo ng player na kapag hawak ang bola, kahit mga veteranong defender or batang players, lahat sila nahihirapan. At sa loob ng mahigit isang dekadang karera ni Kyrie sa NBA, hindi pa rin siya matitinag. Ngayon, sa Dallas Mavericks, lalo pa siyang naging consistent. 25 points, 5 rebounds, 5 assists, at 50% shooting. Sa 3-point shooting pa lang, kung makikita mo, 47% na siya sa season ngayon, sobrang taas na nun, at mahirap depensahan ang mga attempts niya. Ang mas nakakabilib, hindi lang siya umaasa sa pull-up threes. Kung titignan mo ang mga galaw niya, napakagaling niyang gumamit ng screen ng mga big men para makapag-create ng space at makapag-shoot sa 3-point line. Sa mga plays na to, makikita mo kung paano siya mag-move off the ball at kung gaano kahirap para sa depensa na sundan siya. Lalo na kung madalas siyang gumagalaw at nagpapalit-palit ng direksyon. Halimbawa, sa mga quick jab steps or crossovers niya, hindi mo talaga matutukoy kung saan siya pupunta. Ang coordination ng mind and body niya, grabe. Lahat ng movements niya may dahilan at lahat ng galaw niya ay may epekto sa depensa. Pero hindi lang sa 3-point area at ball handling magaling si Kyrie. Ang mid-range game niya, lalo na sa 10 to 18 feet na bahagi ng court, ay isa sa mga pinakamagaling. Kung makikita mo, may mga patented shots siya tulad ng 100% push shots at mga fadeaways na kahit sa harap ng mga matatangkad na defenders, hindi niya problema. Isang magandang example ay yung ginawa niyang buzzer beater laban kay Giannis Antetokounmpo, isang 7-footer, gamit pa ang kanyang offhand. Kakaibang level ng skills talaga. At isa pang underrated part ng laro ni Kyrie ay ang lakas ng upper body niya. Hindi lang siya skillful, kundi may physicality din siya. Kung magka-post up na laban, kahit mas malaki or mas matangkad ang defender sa kanya, kaya niyang itulak ito at mag-finish sa ilalim. Ganoon siya kalakas at ka-physical. Sobrang versatile ng laro niya, kaya hindi lang siya magaling sa finesse, kundi pati sa hard-nosed basketball kung kinakailangan. At ang pinakamagandang bahagi pa, kahit na kadalasan ay magkasama siya sa court kay Luka Doncic, hindi nawawala ang consistency ng performance ni Kyrie. Maganda ang synergy nila sa court, pero kapag magkasama sila, alam mo na mahirap talunin ang Mavericks. Kaya lang, isang malaking issue na lang kapag parehong nagkakaroon ng injury silang dalawa. Ngayon lang, kitang-kita na kahit sila parehong walang injury, nahihirapan ang team mag-adjust. Sa kabuuan, hindi pa rin matitinag ang legacy ni Kyrie sa NBA. Kung healthy siya, walang duda na magiging consistent pa ang dominance niya sa liga. Kumbaga, kung si Kyrie ang may hawak ng bola, handa kang maghanda ng kamera kasi tiyak may ipapakitang maganda. Talaga namang nagiging bahagi siya sa pagbuo ng legasya ng Dallas Mavericks at nagpapakita siya ng mga laro na magpapawaw sa atin.